So guys, we're on the way going to Terminal 1 naman. Pagkatapos kay ating ihatid dito sa Dubai Airport Terminal 2. Susundan naman natin si Ate Rowena na nagmula sa Saudi Arabia. So medyo mahirap tong pinagdaanan ni Ate Rowena ng kaunti. Kasi feeling ko ano siya, kinakabahan. Pag kinakabahan ka talaga, madaming pumapasok sa isip mo or what. So sabi ko nga sa kanya, wag na siya mag-voice message kasi pag nag-voice message siya, yung ano niya, yung boss niya parang nangaaway na. So syempre minsan natitrigger ka din na ma'am, ganyan or what. So sabi ko naman sa kanya, tiwala lang, makakarating siya dito, and here you go. Yan, nandito ko. Susunduin na natin siya at tatanungin natin kung ano nga ba talaga yung pinagdaanan niya, anong documents sa pinagandaan niya. At si ate kasi medyo, nandun sa airport, so kinakausap din niya yung iba at gusto din niya sigurong tulungan yung iba, which is dapat sarili mo muna bago ang iba. Pero magandang traits, pero ayun, naapektuhan yung pag-iisip niya na parang apektuhan yung mental niya na parang kinakabahan na. Oo, kinakabahan na siya. Yung isa hindi pa nga nasusolve yung problema, sa kanya hindi pa nasusolve, tapos biglang boom, nagdami-dami. So medyo kinabahan siya lalo doon. So halika, tanungin natin siya guys. So guys, nandito na kami sa Dubai Airport Terminal 1. So hinahanap namin si Ate Rowena. Nag-send siya na nasa currency daw. So I think ito si Mr. Rowena. Hi Mr. Rowena! Finally po, welcome po sa Dubai. So halika po dito po tayong banda. Kasi maano po tayo dyan. Dito po. So guys, finally, sige, dito na lang po tayo. Para hindi po tayo makaabala sa iba. At least nakita. Kaya nga po. So guys, finally, nandito na rin si Mr. Rowena sa Dubai. So guys, medyo madaming pinagdaanan si Mr. Rowena kasi I know na lahat ng pupunta dito na first time is medyo kinakabahan. Hindi, diba? matagal na ako dito. Ay, matagal na po kayo dito. So, ilang years na po kayo dito sa United Arab Emirates? Almost 10 years. Almost 10 years. Pero bakit po kayo napunta ng Saudi Arabia? Actually, umuwi ako, hindi na ako nag-renew. Tapos, hindi ako makabalik kasi hindi ako ni-renew. Opo. Trinay din ng mga amo ko, Malaki yung magagastos. Ngayon, plinano ko talaga na pumunta muna ng Wow, Saudi. Tapos, iba din. Opo. mag-cross country. So, ilang years po kayo sa Saudi Arabia? 2 months lang. 2 months lang? Oh my God. Pero, paano po kayo umalis dun sa amin? Nag-resign kayo? Oo, binigyan naman ako ng final exit visa. Mabait naman siya. Sabi nga niya sa akin, kung gusto mong bumalik, tawagan mo lang ako. Wow, nakakatawa naman. So, ibig sabihin magaling talaga si ate. So guys, i-clear ko lang, we are just only tourist visa processing. So, pumunta si ate dito para mag-tourist. Pero, siya na po ba, hindi po kami nagbibigay ng trabaho pag cross country. Kasi, actually, bawal po talaga yung pero dito sa UAE is nagiging normal. So, papunta dito ni ate sa United Arab Emirates, medyo naging, madugo. Grabe. Kasi, si ate, so syempre, papunta ka sa airport, medyo madami kang makikilala, iba-iba ang problema ng mga tao sa airport. So na dadamay at nakukuha niya yung mga problema ng iba. So sabi ko kay ate, magtiwala lang sa atin. Kasi talagang lahat gagawin natin yun. Kung hindi nag-work ang plan A, we're going to plan B. So ano po yung masasabi nyo? Kamusta po muna yung biyahe nyo? Biyahe okay naman. Pero doon lang sa sa Saudi, Apo. sa Dammam Airport. Opo. Talagang ayaw akong paanuin. Di ba yung pinipilit mo akong i-explain? In-explain ko na lahat. Ayaw nila. Kasi nga pala, yung Emirates flight, nagsasabi na sila na pag merong ganyan, kasi ang dami na daw, na i-hold sila. Pero buti po nakapunta kayo dito. Ano po Kasi yung sabi ko, nakiusap na lang ako, sir, ang dami ko ng gastos. Magpabubuk ulit ako, sabi ko gano'n. Wala kaming magagawa, sabi niya. Kasi final exit visa ka na, hindi ka na makakabalik sa amo mo, sabi niya ganyan. Ay, paano po? Buti, so dahil sa pakiusap nyo, naging okay po, pinayagan kayo. Wow, so nakakatawa. No? So ginamit ni ate yung charm niya. Ay! Para makapunta dito. So may mga questions po doon na nandun na kayo sa papunta dito. Pinicturan nila yung mga documents ko. Oo, kasi check nila yun sa system. Oo. So kinabahan po kayo nun ng pinicturan? Oo, apat sila, nakaupo ako tanong sila ng tanong, bakit ka nagpaiwan sa airport, sa Emirates?
munti ko nang sabihin. Sabi ko, naiwan ako. Pero yung isang kasama ko, parehas kami ng flight. Kaya okay dalawa daw ang nawala doon. Okay po siya, nakarating na po dito. Kagabi. So at least, everything happens for a reason. Naging okay na si ate. Marirecommend niyo po ba yung company sa lahat po? Yes, 100%. Yeah, at lahat po Recommended. gagawin natin lahat para kay ate. Though, minsan talagang hindi natin mapigil yung emosyon natin kasi stress, pagod, lahat. Pero at the end of the day, eto na si ate na dito na sa Dubai. And welcome to Dubai! So, saan po kayo tutuloy niya? May kamag-anak po kayo dito sa Sharjah. So, may number po kayo na tutuloy para makuha po natin location at maano po natin kayo mahatid. Sa ano na lang kaya, sa restaurant na pinagtatrabahan ko. Welcome naman ako doon para makikain naman kayo. So sige, ano natin, alamin natin yung restaurant at puntahan natin ngayon. So halika po, let's go! Thank you ate! Please scan your parking ticket. فضلا مسح التذكرة. Ano po nangyari ulit? Bakit po kayo umuwi ng Pilipinas noon nung nandito kayo? Matagal na rin kasi akong hindi nakauwi. So parang na-miss ko na yung pamilya ko. Gusto ko nang mag-stay doon sa kanila. Saan tayo dito? Pagdating ko doon, wala pa akong isang buwan. Parang gusto ko nang bumalik Bakit po? Saan po kayo sa Pilipinas? sa Isabela. Ay, Ilocano pala si ate. So sa Isabela po kayo. So hindi na po kayo nasanay sa probinsya. Ano po ang difference ng, actually mapapansin mo talaga huge difference pag nandito ka sa United Arab Emirates as pag uwi mo kasi pag matagal ka dito, parang hinahanap mo na din yung majors. Oo, kasi dito safe. Dito, punta ka doon, makapag-beach ka. Dito, punta ka dito pag malungkot. Alam mo, hindi pong makukuha mo almost lahat, no? Totoo. Kesa pag umuwi ka ng Pilipinas, una-una. Gold ko doon, wala na, sanla-sanla na lahat. Hirap ng buhay doon. Oo, mahirap talaga ang buhay. Tayo kasi, tayo mga Filipino, mga kabayan, pag nahirapan dito sa United Arab Emirates, nainip, ang naiisip is umuwi, mag for good. Totoo. Kaya, Ngayon, alam mo ang naisip ko, ayoko nang umuwi. Pagkakamali ko talaga yung hindi ako nag-renew. kaya sinasabi ko yun sa mga kababayan dito na, kung mag-ano ka, At saka ang hirap pa naman bumalik. Hindi mahirap bumalik. Grabe. Kaya sinasabi ko sa iba, kung feeling mo gusto mag for good, pag-isipan mabuti. Mas okay na magbakasyon ka lang muna kasi mas madali magpa-cancel kaysa mag-ano Oo. yung mag-decide na saan tayo. Kasi Dito. naman ang hirap humingi ng bakasyon doon sa namin dati. Oo. Kaya nag-decide na ako na cancel na lang. Kaya umuwi kayo noon. So, same employer po? Oo. O, kita nyo, same employer din. Ito, loko-loko din to employer niya. Baka po sasabihin, welcome na welcome. May pagkaano din sila, kurikot. Kaya nga, ayaw magpakawala ng tao, ayaw magpabakasyon. Karapatan nyo naman magbakasyon every year. Kasi pag nakapagpakasyon ka is marirefresh yung utak mo, yung Si Mark- body mo. Kaya nga, parang naman, na-refresh yung utak. Oo. Kasi pag, syempre, medyo din tayo, pag work, tapos, talagang ka rin. Mapapagod ka. Ako po galing din akong bakasyon eh. Opo, si Mark. Napagod agad, ilang months pala nagtatrabaho. Iba din. Hindi lang naman dito. Sa bagay. Dati kasi, syempre yung trabaho, dire-diretso, wala kang pahinga or ano man lang. Sa 10 years niyo po dito, ilang years po kayo nakauwi? Every year naman? Ay, seryoso? Yun yung Dati sinasabi. kasi ako dito, Oh. housemaid. Opo. Ngayon, ako, at ako ay release. Opo. Tapos yun na, dapat na yan. Pero grabe 10 years hindi kayo umuwi. Almost, yeah. Tapos grabe. Hanga ako sa inyo. Kasi Kaya sobrang... nga parang gusto mo ng kaya hindi na ako nag-renew. Opo. Pero pagdating mo doon, Sa una, masaya, syempre. Kasi yan. Ako, parang kuhan ka dun mga siguro 10 days to 15 days, 2 weeks. I think that's the best. Sabi na-upload ko lahat ng mga videos mo. Wala. Inuulit-ulit ko talaga. Lalo na yung mga delikado na nangyayari sa airport. Katulad po sa inyo, Montek, na diba dati nanonood lang si ate, ngayon siya na yung papanoorin. Naman po talaga kasi minsan.
lagay natin yan sa YouTube. Si ate. Nakaka-stress po talaga. Wait lang po. Si Ate Rowena. Hello. Oh, bakit? May nagpa-vlog ako. Oh, bakit? Papa-medical na ba itong si Salan? Oo, siya magpa-medical. Sabihin mo. Sige, pa-assist ko na kay Lamia. Sige. Okay, bye-bye. Ano po. So ngayon si ate na yung nasa vlog kasi isa siya sa mga risk taker na basta po kami tourist visa lang ha. Hindi po. Kasi baka ma-counter tayo dyan. So, I see. Tumatawag. Na medyo madaming pinagdaanan si Ate Rowena. Yeah. So, susunod, manonood siya ng YouTube at siya yung papanoorin niya. Marami din gusto. Sabi nila mauna ka na pag okay ka na doon. Pag nakalaman ka talaga, susunod kami. Ano kasi, napakatunog po kasi talaga na United Arab Emirates. Madaming... Sana nga lang wag nilang cross country doon kasi talagang daw. Madaming gusto mag-tourist dito pero medyo mahirap po talaga mag-tourist dito sa United Arab Emirates. Lalo na pag kasi lahat iniisip nila maghahanap dito ng trabaho. Yung kasi iniiwasan po nila maghahanap talaga, but basta Kaya ang gusto nila yung may punta ka dito, may trabaho ka na. may OWA ka na, may OEC ka na, legal way, para anything happens, the government will help you. So dati po kayo naging yaya. Ano po yung nag-ano nyo? Tapos ilang years po kayo naging maid? 4 years. Tapos after po nun, Paano na? Nagparis. anong work nyo po after nun? Yun na. Restaurant. Restaurant. Wow. Yun naman din kasi yung gusto ng mga tao dito na iba na parang hindi lang Pero alam mo pag ano pala, pag hindi ka na nasanay sa pag-housemate, Apo. parang nahihirapan ka na. Ano po, sorry, hindi ko na-gets po. Doon sa Dubai, ay sa Saudi, parang ang tagal matapos ang isang araw. Mm-mm. Kasi nga, hindi mo talaga feel yung trabaho. Kasi sa Saudi talaga pag maid ka lang. Parang ang hirap mag-grow sa Saudi kasi talagang hindi naman sila open for other opportunity na mag-work ka pa sa iba no? Kung ano lang yung trabaho mo, yun lang yung trabaho mo. Plinano ko talaga na ganito ang gagawin ko. Yung apply ako sa Opo. Saudi as DH. Tapos mag-cross dito. Buti nga hindi natagalan eh. Kaya nga po napabilis. Pero buti na lang kamo nirelease kayo agad ng employer nyo. Bakit po? Kasi talagang talagang depende din sa employer. Kasi sa employers gumastos din syempre. Buti hindi po kayo pinagbayad. Hindi naman. Sabi pa nga niya, pag gusto ko daw bumalik, tatawagan ko lang siya. Ay, ang bait naman po. Nakakatawa kasi siguro magaling din po kayo makisama. Saka hindi po kayo mukhang yaya. Mukhang madam nga po kayo. Sabi nga niya, nung pagdating ko, sabi ng madam ko, why so beautiful? Sabi niya, ganun. Baka mamaya parang nakita ko nakasalamin na ganyan yung buhok. Sabi Para ng mga taga-airport beautician daw ako. Sabi Oo. ko, hindi nyo lang alam. why so beautiful. Sabi, ako po ang asawa ng ng amo ko. Ganyan. Hindi naman po sa inyo nagkagusto yung amo. Yay! Siya ng asawa, ay divorce sila. Babae po yung ano nyo? Babae. Tapos, merong asawa na pangalawa, pero parang part-time lang. Pumupunta siya. Ay, part-time asawa. Gusto Pumupunta siya pag lang, isang buwan, 2 times sa isang buwan. Pero at least po napunta kayo dun. So it means talagang things happen for a reason. Talaga na magkaroon ako ng mabait na ako para ganito nga mangyayari. Sakto naman. So binigay talaga sa inyo ang panalangin nyo. Basta tayo manalangin, gumawa ng mabuti. Yes. Yung boses ko talaga ganito, parang ang sungit-sungit. Kaya minsan ako nakikiano. Actually kagabi kami ni ate, sabi ko kay ate wag kami mag voice call kasi nga sabi ko ate medyo parang parang kasing feeling ko naaaway si ate. Sabi nga nila na ang daw, para daw ako galit. Oo, siguro ganun. Kaya parang syempre kaya sabi ko ate chat na lang tayo at least hindi ko maano yun.
Pero ganyan talaga po yung mga, lalo na kung nakikita nyo din dyan sa mga vlogs namin, yung mga tao talaga na pag kinabahan, yung tipo, ay hindi naman gagawin ko, umiiyak na talaga. Pero syempre po, pag sa amin kasi, ang difference kasi sa amin, kahit stressful na, kahit madaling araw, kita nyo talagang gising, tumawag, talagang pagpupuyatan ko. Payo ko sa inyo, huwag kayong mag-ano, yung kagaya muna yung binog. Kasi hindi talaga ako pinayagan doon. In-explain Oh, ko na talaga. yun nga yung inano ko kay Ronel, kasi yun po yung lahat ng nakita niya nakaraan is may stopover. So nito, kaya sabi ko, bakit may ngayong araw? Di ba ngayong araw po nag-ano ko, nung madaling araw? Meron, kasi kung wala talaga, sasabihin ko po sa inyo na wala pong choice. Pero dahil meron, kasi mas same lang po yung price eh. Sabi ko sa akin, damang turiyan? How come? Sabi pa nilang gano'n. Actually, hindi siguro nila nakita yung pa-Dubai kasi hindi Tapos po yung kayo ano, lalabas sa yung airport eh. flight number ng XY67, wala Apo. talaga, hindi lumabas doon. Hanggang Bakit lumayas kaya? na ako doon, hindi ko nakita talaga. Ako po, bakit kaya? Baka nagbago ng ano po. Pero hay, ano na po, basta kami, ang sa amin, gagawin po namin lahat para po sa client namin. Kahit ano po mangyari talaga. Yun talaga, minsan, pag kunyari nyo po ma-offload, dinedare ko na po sila, nababalik ko yung pera nila para at least, hindi talaga sila masayang. Pero never naman po nangyari. Masakit lang po sa ulo pero at least nandito na po kayo. Welcome po sa UAE. Ulit! After 1 year, sakto 1 year na ako sa 10. 1 year na po sa 10. Nawala dito. So talagang ano, UAE is your ano na po, no, hinahanap-hanap ang puso nyo. Parang kahit saan kayo mapunta, talaga UAE hahanap. Bakit kaya ganun? Ikaw Mark, nung umuwi ka ng Kasi Pilipinas, masaya dito eh, hindi kagaya sa iba. actually yun nga masaya dito. Saka para ka lang nasa Pilipinas pag nandito ka, to be honest, no? Hindi ko nasa, kung parang nasa Pilipinas lang, dito ka na. Kaya nga dito ka na kasi para ka naman talaga nasa Pinas. Ang daming kabayan, lahat ng Filipino food nandito. Pwede ka pag ano ngayon, medyo pag ang nagiging problema lang dito pag yun nga, hindi walang papel. So yun lang yung mahirap. Sa Sargent na po talaga kayo ate doon tira. ako na sana eh. Although lagi naman kaming namamasyal dito sa dito. Wala po kayong asawa sa Pinas. Meron din po kayo asawa sa Dubai. Joke lang po. Parang nauupo tayo. Joke lang, wala po. Nakakatawa naman po at Pera, marami. madali po eh no, kung gusto lang. Pero syempre isipin natin na tama ang desisyon natin sa buhay. Tama. Kaya nga prioritize ko talaga ang pamilya ko. At least nakita ko na sila tapos bumalik na naman ako. Yung iba nga hindi na sila umuwi, di ba? Opo. Saka mas madaling ano, kuhanin ang family nyo dito kaysa doon sa ano. Lalo na pwedeng i-family visa yung mga anak nyo. Mali yan. Isa siya sa ano? Kaya dito po yung baha is hindi pa nag-fade. Kaya nga hanggang ngayon po, baha pa rin po dito. Masyado naapektuhan po ang Sharjah sa baha during ano po, heavy rain. At nandito na po tayo, medyo probinsya na po pala ang ano ni ate. So gusto niya po dito. Okay naman po kayo dito? Actually, hindi naman talaga dito. Doon pa sa banda doon. Mas, Ay look, oh yung tao. Talagang kulay green na yung ano dito. Feeling binagana. Medyo madami pong tao doon. So dito, 10 minutes away pa naman kasi daw. Ikaw naman. Daan lang daw to. Pero ganito po talaga ang probinsya dito. Finally, nandito na kami sa Al Rayhan at ate na natin si ate dito kasi sa surprise niya yung mga naging katrabaho niya dati at yung manager niya hindi alam na ngayon ang dating niya. Ayan, parang may nakakita na sa kanya. Hello! Oh my God. Oh my God. Tingin pa lang ni Kuya. Parang yun. Okay lang. How are you? Hello po. Asan si sir? Nandito. Hello sir, how are you? Oh, and there you go. They don't know that she's already here. Hello. Surprise!
Wala, just now I came from the airport. Wala din. He's the one who make my visa. Yes, so we just dropped her as well. Yeah, I said I will bring you in the restaurant and my manager give you a discount. Today is coming? Yeah, just now they pick up me in the airport. Guys, dito po sa tatrabawan ni ate, pinakain po kami ng bonggang-bongga. Ayan po si Dito Mark. sa Al Rayhan at talaga naman pag umigod pa ng mga init na soup. Ang sarap ang libre. Masyaallah. Guys, grabe naman po itong hinain sa amin ni ate. So, Ate ito po, Rowena, oh. ni ate Rowena. Tingnan niyo po, hindi ko po, feeling ko po hindi po siya nagtatrabaho dito. Siya po yung may-ari. Ay! So, thank you. Liga po, sumabay po kayo dito. Treat po nila sa inyo to pagkatapos kami ang kumakain. Nagda-diet po kami. Naku po, ang dami po nito. Liga po dito, sabayan niyo po kami. Naku po. Parang gusto ko nga kumain ng isda. Thank you so much. Guys, ayan po ang pagkain. Sobrang daming pagkain po. Dahil hindi namin naubos yung food, may pa-take out, naka-box pa. Take Mashallah. away. At may naalala ko sa ganitong box. Ano? Ayaw ay pinamigay natin sa ano. Sa nung Ramadan. Yeah, so thank you so much po. So wait, okay lang kayo? Okay lang po. Naku, thank you so much po. Di po namin naubos dahil may take away pa po. Naku po. Natin yung pinaano ko na para sa akin. Tapos, Sige po. i-ano nyo ako sa ano. Drop na lang po namin kayo. Sige po. Thank you po. So guys, papunta na po kami ngayon sa tutuluyan ni Ate Rowena. Grabe na busog po kami sa hinain nilang pagkain. I think napakalakas po talaga ni Ate Rowena dito sa ano. Ay, sa Al Rayhan talagang nagulat at talagang pinaghain siya kaso dahil matutulog po siya. Ano yung gulat nila? Sabi, nakita ko yung amo niya. Sabi, oh! Nakita ko yung reaction niya. Hindi yan yung amo talaga. Sa yung manager, nagulat ako. Gulat na gulat siya actually. Parang, talaga ba nandito na si Rowena? So masaya sila. Siyempre masaya din si Mr. Rowena kasi nandito na siya ulit sa United Arab Emirates na napakainit. Ngayon po, I think, I can say na ito isa sa mga pinakamainit na Na panahon. na panahon dito. Ito po yung super. Mas mas may susunod pa na buwan. Oo, may susunod pa pero nga po sobra. September, yan. Grabe. Kakaiba ngayon. So sige po, let's go. Punta natin si Ate Rowena sa kanyang tutuluyan. So guys, natutuwa ako kay ate kasi talagang sinasabi niya sulit yung bayad niya. Taga eto kasama din niya kami kung saan siya pumunta at hanggang dito sa bahay niya. So kaya naman po namin ganun. Meron pa yata akong utang sa inyo, 70. Ayo, yung kulang din sa ano po. Pero okay na po yan dahil kumain naman po. So parang Jollibee, wala talaga akong ano lang, pang-rent ko lang talaga. pang rent na ko po. So okay lang po yan. Magiging okay kayo lalo na mayroon na kayo agad na aalalay sa inyo. Wow, you're so blessed din po. So sana mas maging okay po kayo dito sa United Arab Emirates. Po kayo. Dito na lang po. Sige po. So thank you so much po ng marami. So thank you po sa pagkain at wala na po yung stress nyo ngayon. Huwag na po kayo mag-alala. Okay po? So everything happens for a reason. Don't worry po. Basta magpakabait lang po tayo. Sa God na po bahala. Ingat po. God bless po. Bye bye. Bye bye.